Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Daming nangyari this past few months. Mahaba pang 2025. Kaya kailangan tayong sharp at energized para sa kahit anong darating. Kaya share natin itong Hataw Energy. Let's go! Sila yung mga tao na kasama natin dito sa GMA na nagpapaganda ng mga shows natin. Kaya ito, come on, Bugs, let's sing. Parang tuloy-tuloy ang energy natin. Let's go! Okay, Rick. Para lagi kang alerto kahit gaano ka-hectic ang schedule natin. Go, boss. Para lagi kang nataw sa trabaho. '25, hatang agad. Kaya ng mga lobby. Kaya kapitan to sing. Para lagi ready sa kahit ano. Welcome back, mga Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre, magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Well, ito pong video na to ay galing po ito kay Alden Richards sa kanyang Instagram, na kung saan ibinahagi niya po ang mga naganap itong buwan ng March. Di po ba? Pansin nyo na talagang marami nga po talagang ganap itong buwan ng March. Talagang naubos nga po sa TV commercial, photoshoot, di po ba? Sa pag-guest niya po, tapos mga kaganapan, di po ba? Isa na nga po itong patunay kung ano nga po ba ang dahilan at rason kung bakit nga po ba magkukwit na si Alden Richards sa pagiging contract artist ng GMA Sparkle Artist Center. Di po ba? Kasi kapag ka may kontrata ka, mauobligado ka. Hindi mo na magagawa itong mga bagay-bagay na nakikita nyo naman po ngayon kay Alden Richards. Totoo naman po kasi gaya ng sinabi ko, ito yung mga gustong-gustong gawin ni Alden na hindi niya po magawa dati. Po ba? Kasi once na matapos agad yung project, meron siyang TV commercial o meron siyang agad-agad na show sa GMA, di po ba? O kaya papupuntahin siya sa mga ibang lugar para mag-promote. Pero ngayon iba na no? Iba na yung labanan. Iba na yung makikita nyo kay Alden Richards. Ito yung pinapaliwanag ko ng pagkakaiba ng may kontrata sa wala ng kontrata. Hindi po ba? Kasi dito patunay lang to na tapos na talaga yung kontrata ni Alden. Dahil nagagawa niya na po yung mga bagay-bagay na hindi niya nagagawa. Gaya nga po ang mag-post sa Instagram na kung ano nga po yung nangyari sa kanya ngayong buwan ng Marso. Na dati-rati hindi natin niya nakikita kay Alden. Di po ba? Kahit sobrang busy niya sa pulang araw, never po siya nag-upload at nagsabi na ganito yung ginagawa namin, taping, tapos ng taping, di po ba? Yung tipong mapapaisip naman po talaga kayo. Real talk mga kaldo. Kaya sa mga bitter sa akin, sa mga naiinis sa akin, okay lang po yun. Kasi ramdam ko naman po na apektado po sila kasi nababasag ko nga po. Yung iba kasi pinipilit na magkakaroon ng teleserye si Alden. Di po ba? Magkakaroon po, hindi na po. Pero mga pelikula gaya na mga sinasabi nilang si Ann Curtis, Vice Ganda po, hindi na posible. Kasi gaya nga po ng mga ibang komentong artista, mas maganda na po yung gumawa ka ng pelikula kesa gumawa ka ng teleserye. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito nilulubos-lubos na to ni Alden Richards. Kaya nakikita nyo, nakikipag-collab na siya. Kumbaga, ito na po yung daan na talagang tatahakin niya. Nadesidido na po siya. Kasi kung hindi po ito, o kung may kontrata pa si Alden, unang-una pipigilan siya Di po ba? Pipigilan siya ng GMA na hindi mo po pwedeng gawin yan. Dahil pag nagkaroon ka na ng kumbaga kontrata sa Viva Films, matatali ka na. Di po ba? Pero hindi Kasi kumpanya lang po ni Alden yung gagawin. At sa isang taon, sabi ko nga po sa inyo, isang beses o dalawang beses lang gagawa ng pelikula.
Di po ba? At matagal nga po masundan. Oh, ngayong may collaboration na po si Alden sa sa Viva Films. Maganda at pabor na pabor. Maraming artista po ang Viva Films, di po ba? Na gustuhin man lang gumawa ng pelikula, hindi po nila magawa dahil di po ba kulang nga po sa budget. Hindi katulad kay Alden na kapag po pwedeng gumawa si Alden ng pelikula na siya na yung di po ba magiging direktor. Yun ang pagkakaiba ngayon. Kaya nga sabi ko sa mga bitter po sa channel ko, sa mga nagre-react, wala pong problema yan. Kung ano po yung pananaw at paniniwala ninyo, nire-respeto ni Mr. Destiny yan. May kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong pananaw. Sa ngayon, relax lang po ako. Kampante. Sa dami kasi ng mga kwento na lumalabas ngayon, sa dami ng mga pahayag ng ilang netizen, talagang mapapaisip naman po kayo. Although yung iba bitter na bitter po sa akin. Yung iba nagsasabi, tama naman yung mga pinapaliwanag ni Mr. Destiny. Kasi nakikita naman po. Di po ba? Nakikita naman po kay na Alden. Nakikita naman po kay Maine yung mga galawan. Yung mga post nila na talagang para po sa kanila lang. Hindi man lang sila nagpo-post para sa mga minamahal nila na ganito ganyan. Hindi po ba? Tapos sasabihin nila kami pa po yung bitter. Saan po ba yung post dito sa Instagram ni Mengay na pumapabor sa Armin fanatics o sa mga Armin fans? At saan dito po sa post ni Alden Richards sa Instagram na papabor po sa mga Katden fans? Hindi po ba wala? Hindi po ba yung mga Katden fans lang ang po ang gumagawa? Tapos sa mga fans naman po ni Mengay at ni Congressman Adjo ang nagbibigay ng mga update. Kung titignan nyo yung Instagram ni Mengay, bibihira lang po yung post niya. Pansinin nyo yung Instagram ni Congressman Adjo. Wala. Hindi, for the record lang po. Wala. Yan ang pinapaliwanag ko. Dahil hindi nila magawa Hindi nila mapisil si Congressman Arjo na mag-post ka naman. Dalawa kayo ni Maine para ibabato ko yan. At isasampal ko kay Mr. Destiny. Mag-post kayo na kumakain sa labas. Mag-post kayo na nagsisimba kayo. Mag-post kayo na nagbabanding moment kayo pag weekend ni Maine. Sinusubuan ka. Pinagluluto ka. Ginagawa kang baby. Di po ba? Yung tipong ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo eto lang base po ito sa mga nakapanood sa Aksyon Malasakit. Ang ibig kong sabihin, yung nagsasabi na bakit daw po hindi hinahalikan ni Congressman Arjo si Maine kapag nagkikita sila. At kapag talagang yung magle-lips to lips mga kaaldab, para lang po kiligin yung mga fans nila. Kahit sabihin na natin na mag-asawa pa rin po sila. Kuno. Hindi po yan nakitaan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga fans na nagre-react na ganyan, sinasabihan po nila na, naku hindi, tumahimik ka. Aldab fans ka, alam namin yan. Hindi po ba, hindi ka Armin, hindi ka Maine fanatics. Yung kapwa, nila, binabatikos nila. Dahil salungat nga lang po sa sinasabi. Sabi ko nga po, opinion lang naman po yun. Di po ba? Hindi naman porket nagsalita ka nun, against ka na sa iba. Ibig sabihin lang yun, talagang updated lang siya. Bumabase rin siya sa mga komento at sinasabi ng iba. Na totoo naman po. Hindi naman po talaga nakitaan si Maine at si Congressman Arjo ng maganda. Na talagang pag-uusapan at pagpepestahan. Kasi lahat ng post ni Mengay sa Instagram about sa Itbulaga lang. Tapos si Alden Richards sa mga post niya, kundi sa pelikula niya, sa endorsement niya, sa mga magaganap at mangyayari. Yun ang makikita mo madalas sa mga post ni Alden Richards. Na kung titignan nyo naman po yung post ni Maine, busy siya. Yung post ni Alden, nagpaparamdam siya. Pero syempre bitter aldab ako Lahat ng ipaliwanag ko rito,
lahat ng sabihin ko, magiging bitter lang po talaga ako. Yun naman po yung lagi nilang sinasabi, pero hindi po nila alam na taliwas po lahat sa mga sinasabi ng iba. Kaya nga po, kita nyo hindi nila ako mabasag. Hindi nila masabing literal yung mga masasakit. Kasi alam po nila na bumabalik po sa kanila eh. Alam nila na bawat sabihin nila, may kaakibat na, ako, baka matamaan tayo niyan. Baka magkamali tayo kasi si Mr. Destiny updated yan. Hindi po ba? Hindi gaya nila na nag-aabang lang po ng mga post ng kani-kanilang mga sinusuportahan o mga admin. Sinasabi ko lang po ito mga kalda para lang klaro Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.